Ng araw mga ka-basics. So, ang video ko ngayon ay gusto ko lang i-share yung aking experience at ang review ko na rin sa motor na to. Ang motor ko nga pala ay Honda Beat Premium, itim. So, isang gusto ko sa kanya yung ACC power socket. Kasi pwede ka maglagay ng adapter na pwede mo lagyan ng USB charger. Tapos, yung panel niya ay mas maganda na yung design niya kaysa nung unang version. Blue yung ilaw, maganda siya tingnan pag gabi. Tapos yung ACC kasi, bala ko siyang lagyan ng inverter. Kumbaga pag lalo na yung mga nasa probinsya, 'di ba? Kapag brand out, pwede mo siya lagyan ng inverter na pwede kang magkaroon ng ilaw 220 volts. Pwede kang mag charge. So, yung mga nasa probinsya, okay na okay 'to. Iilan lang yung motor kasi na may ACC socket. Tapos, sa design naman niya, tsaka sa color combination, gusto ko rin kasi wala masyadong sticker. Ah, hindi, actually, depende rin sa inyo. Kasi ako, unang-unang gusto ko sa motor o kaya sa sasakyan ay yung wala masyadong sticker. Napapangita kasi ako ng masyadong maraming sticker. Tapos, itong front niya, kaya scooter yung binili ko. Although gusto ko pa rin talaga ng manual sana. Kaso mas maganda to kasi pag umuulan, ayan, hindi mababasa yung paa mo. Hindi kagaya sa dating motor ko na may clutch. Ang problema, yung may cambio pa siya. Ang problema, matipid sana siya sa gas, kaso laging basa yung paa ko. Kasi kapag umuulan, laging yung salubong yung paa mo sa wisik ng tubig, tapos sa ulan, kaya laging basa yung paa mo kapag umuulan kahit nakakapote ka pa. Kailangan may may suot ka na bota para hindi mabasa talaga yung paa mo. Tapos ang disadvantage lang kasi dito sa Honda Beat ay napakatigas ng spring ng shock niya. Kapag dinadrive ko siya sa medyo malubak, para ako nakabike. Tapos ang ginawa ko na lang, kailangan babaan mo ng hangin. So dapat 29 yung hangin niya, ginagawa ko 20 to 24 lang para hindi siya masyado matagtag. Kasi pag standard yung hangin ng gulong mo, masyado matagtag. Tapos yung lagayan ng document, parang nagmo-moist, nababasa, lalo kapag bumabiyahe ka sa maulan. O kaya pag naulanan yung motor mo. Kasi eto siya, open na open. Lahat ng talsik ng tubig dyan dumadaloy. So ang isang problema, yung takip ng gasolina mo o kaya yung tank ay kinakalawang. Ayan. Kakaroon siya ng kalawang kasi nababasa. Tinutuluan siya ng tubig kasi kahit nakasara yung upuan. Tapos, kung mapansin mo yung loob, ayan, nagsisimula rin siyang kalawangin. Kasi yung tubig dyan dumadaloy. So, yun yung isang disadvantage na nakita ko dito. Kaya, kumaga hindi ko siya in-expect nung binili ko na ganyan pala siya. Kasi syempre wala naman nakikita, puro magaganda yung nakikita kong vlog tungkol sa motor na to, at kumbaga puro positive review, walang honest review. Pero overall performance maganda naman siya kasi ito, combi brake, tapos may lock pa yung brake, okay naman, maganda naman siya. Sorry sa boses kasi medyo sinisipon. Nagpa-maintenance kasi ako kaya ngayon ko na ginawa ng review. Tapos yung disc brake niya sa unahan malakas, pero yung sa likod medyo mahina. Kapag nag-brake ka, kunyari mabilis yung takbo mo, full brake ka, hindi agad siya mag-i-stop. Parang may delayed ng konti. Kasi siguro naka-drum brake. Tapos sobrang lakas ng vibrate niya, lalo pag yung takbo mo ay hanggang below 20. Gusto ko lang ipakita dito na yung odometer sensor niya nasa likod, hindi sa harap. Kaya kahit na naka center stand ka, ikutin mo yung gulong, iikot na yung
speedometer mo. Hindi siya kagaya ng ibang motor na ang speedometer o kaya odometer ay nasa harapan. Siya nasa likod, parang sensor type na siya. Tapos ang isa pang nakita kong problema sa kanya ay yung plastic, masyadong gasgasin. Ayan. Kapag may pangarga ka, ayan, kapag may mga ilalagay ka dito pangarga, kahit karton lang, nasa karton yung karga mo, medyo mabilis siyang magasgasan. Ayan, kung mapansin nyo. Tapos, dahil black, masyadong dumihin. Ayan, inabot lang ako ng konting ambon kanina. Dumi-dumi na tingnan. Tapos, ayun nga, masyadong gasgasin. Kailangan lagi kang linis ng motor. Or yung mga pangpahid para lagi siyang mukhang moist. Kasi pag dry na dry, ayan, kitang-kita nyo yung gasgas. Yan, sa inaapakan ko yan. Kahit na rubber yung sapatos natin, nagagasgasan pa rin. Tapos ito, may kinarga lang akong isang box na grocery. Ayan, nagkaroon na siya ng mga gasgas. Tapos ito, sa kuko ko lang yan. Nagkaroon na agad siya ng guhit-guhit. Tapos, dahil nga black, so, depende sa color na gusto nyo. Dahil black yung napili ko, masyadong dumihin. So, ayun lang yung review sa Honda Beat na to. Overall performance ay napakaganda. Matipid sa gas, makakarating ka ng safe, at maganda yung biyahe mo. Kung gusto niyo talaga ng matipid na motor, mag manual kayo, kagaya ng Honda XRM o kaya kahit anong manual na ibang brand na motor. Kasi ang automatic talagang sadyang malakas sa gas yan. Pero sa lahat naman ng automatic kasi, yung Honda Beat, siya yung isa sa pinakamatipid na motor. Sana ay na-share ko sa inyo yung idea na hinahanap nyo sa pagpili ng motor. Kasi nung ako yung bibili ng motor, wala talaga akong makitang ganitong review. Puro positive review lang. Kaya hindi ko talaga mapili kung ito ba talaga motor na to, ito yung kukunin ko. Kasi hindi mo siya malalaman unless na nagamit mo na siya. So kapag nagamit mo na, doon mo makikita na may mga magiging complaint ka pala sa motor na to o sa unit na binili mo. So sana ay nakatulong sa inyo tong konting video na to, at sana ay pasubscribe na rin para sa mga susunod pa nating video. Thank you.